Alam mo, nung pagbabasahin mo yun, no, papakinggan mo yung ganong klaseng komento, hindi niya sinagot o sinabing kung totoo o hindi totoo yung sinabi ni Amy Marcos. Kasi ako, si Amy yan eh. Hindi naman niya sasabihin niya kung para siraan lang yung kapatid niya. So, confirm yan. Confirm talaga na addict. According to Amy, kinonfirm niya, addict ang kapatid ko. Hanggang ngayon, kinonfirm niya yan. So, mas titiisin mong magkaroon ng addict na presidente dahil galit ka kay BP Sara Duterte? Parang hindi ko ata kaya yun. Di ba? Parang, ewan ko halimbawa, tanggalin natin. Halimbawa lang para sa akin halimbawa si Leni Robredo ang Vice President. Ako, kung nakita kong addict si Marcos, alis siya. Oh. Kahit si Leni pumasok. Kasi addict Walang pag-asa yun. Kahit balibaligtarin mo, walang pag-asa yun. Babaon tayo at babaon. Kahit si Leni Robredo pa yung maging Vice President. Hindi ko maintindihan sa mga pinklawang, galit na galit sila. Maraming namatay ng war on drugs. Ngayon, maraming namamatay sa kapabayaan ni Marcos dahil dyan sa mga flood control project na yan. Kita nyo, isang bagyo, patay ang dami. Nagagalit kayo kay Pangulong Duterte noon, 6 na taon, maraming namatay. At namatay, addict. Tapos eto, namatay mga inosente, mga nanay, mga bata. Hindi kayo nagagalit. Mas titiisin nyo pa ang magkaroon ng addict na presidente kesa kay BP Sara Duterte. Anong klaseng merong utak kayo? Ito, RJ, from Mr. B. Whoever defends BBM are not real Filipinos. Tinolerate ninyo si BBM. Why? Dahil sa pera? Nako po. Don't forget, BBM grew up abroad. He even said in an interview that education is not good in the Philippines. Tapos pupunta dito sa Pilipinas para maging president, yet not making a difference. Talamak na mga droga. Being an addict is a choice, pero mga bata, mga biktima nila na wala choice. So, totoo yan, Di ba? Kadabi mo nga kanina, lahat nagiging biktima pagka mayroong isang addict sa pamilya. Oo, yan yung tinatawag na black sheep. Diba? Kasi kahit anong tino ng pamilya mo, basta merong isang loko-loko dyan, wala, damay-damay kayo Kasi problema nyo yan Problema nyo yan sa paano nyo aayusin, problema nyo yan dahil nagawa ng gulo. At totoo yan yung sinasabi nung nag-comment sa atin na ba't tinotolerate nyo si BBM? Diba? Kung pinagtatanggol nyo yan, parang inaano nyo, tinotolerate nyo. Bakit? Kasi gumawa na nga ng mga kung ano-ano. Ito pa, yung sabi ni Senator Amy. Nagdodroga nga. Lulong. Diba? Pati yung pamilya kasama. So, kung yan silang masira, pati pamilya nila para lang sa bisyo nila. Pati yung pag-support, kung sinusuportahan niyo yung ganun, anong klaseng Pilipino kayo, di ba? Anong klaseng tao kayo? Buti sana kung kayo-kayo lang. Kung kayo-kayo lang madadamay sa ginagawa ni BBM, hindi Lahat, kahit yung mga matitinong Pilipino, kahit yung mga hindi bumoto, katulad namin, nadadamay dahil meron tayong presidente na ganyan. Meron tayong presidente na hindi mo alam kung talagang, ano pa ba, presidente pa ba to o tumatayo na lang? Di ba? Ang hirap Boss D. Totoo naman yan. Kaya nga mababalikan natin, mga kapartner, yung kaninang sinabi ni Amy Marcos, yung sinasabi nila kay Amy Marcos na may kasalanan din siya. Dahil matagal niyang parang feeling ko naman lahat ng mga kapamilya ganyan lahat ng mga kapamilya. Ipagkakalat mo ba sa mga kapitbahay mo na yung kapatid mo addict? Siyempre, i-deny mo yan. As much as possible, talagang yun ang ang unang-unang parang defense mechanism mo yan. I-deny mo to. Pero bakit napuno si Amy? Sabi nga ni Amy, matagal na siyang nagda-drugs, okay lang kasi ang sinisira niya, sarili lang niya okay lang siguro kung ang sinisira niya, yung pamilya lang niya But ang masama kasi dito, noong dahil sa kanilang pagdadrugs, marami nang nadadamay na tao. Doon sa kanyang mali-maling mga desisyon, dahil nga, sabi ko nga, kapag ikaw ay nagdodroga, lahat gagawin mo para meron kang pangdroga. Yes. So kung ngayon, kung dati na wala ka pa sa power, nagtatago ka magdroga, kasi makamahuli ka, pero ngayon na ikaw yung pinakamakapangyarihan sa lahat, hindi ka pwedeng huliin kahit nagdodroga. Ako may tanong sa inyo. Ito, tanong ko talaga ito, seryoso ito. Sa tingin nyo ba ang mga Pilipino
bulag na talaga. Kasi, eto na yun eh. Eto na yung the worst ever na nangyari sa bansang Pilipinas. Worst corruption. Worst corruption. Lahat as in worst na. Yeah. 'Di ba? Tingnan mo, nag-aalisan na mismo yung mga negosyante dito, yung mga foreign investor nag-aalisan na. The worst na ho ito. At ang pinakamatindi pa, worst, yung presidente mo ay adik. At ang nagsabi niyan, hindi yung kalaban, kung hindi kapatid. Pero, ewan ko ha, kaya nga ito'y tanong ko, seryosong tanong. Sa tingin nyo, bulag na talaga mga Pilipino, nagbubulag-bulagan at ayaw na magreklamo o ano sa tingin nyo? Ako sa tingin ko, nandoon pa rin tayo sa yung pride. Talagang ang mga Pilipino masyadong pride. Yung sobrang pride naman kasi, masama talaga yan eh. Kasi, meron tayong mga kanya-kanyang kulay talaga eh. Ayaw magsakripisyo ng karamihan sa mga Pilipino. Ayaw nilang magbow. Yes. Ayaw nilang tanggapin na ang mga Duterte malaking maitutulong sa bayan natin. O ayaw nilang tanggapin yun. Yun yung nakikita ko talagang ang tawag dito yung motivation netong mga Pilipino na nagtatanggol pa rin kay Bongbong. Kasi miski ako, yan din ang tanong ko, papaano mo naaatim na ang isang leader mo may bisyo? Katulad nga nung binabanggit ko kanina, may buhay na nadadamay. May mga nalunod na sa baha dahil sa incompetence, dahil sa mga ghost projects, dahil dun sa maanumalyang budget na pinirmahan niya. May mga namamatay na. Okay lang kung ang madadamay, kayo-kayo eh. Di ba? Gusto nyo magsampalan kayo kung gusto. Anong gawin nyo? Wala kaming pake. Pero kapag nadadamay na yung future ng mga kabataan, Pilipinas, mantakin mo, Coach Oli Banatbay, 22 classrooms ang nagawa nila in 1 year na ang target is 1,600. Dami. Nangako sila ng 1 million housing per month, per year. Nawala. So, ito na eh. Sabi nga ni Aimee, nakita ko na yung effect eh. Hindi lang yung pamilya namin yung sinisira kasi kaya naming i-endure. Pero kung ang sinisira mo, ibang pamilya na, may namatay na, amoy hanggang ngayon sa Cebu, amoy bangkay. Dahil marami pang mga patay na hindi pa nila nakikita na naaamoy na nila. Yes. So ganun na katindi yung epekto noong isang hindi matinong leader. Kaya yun yung nag-push na talaga sa kanya na enough is enough. Hindi na kayang tanggapin ng konsensya ko. Tama. O hindi ba? O doon sa tanong ni Banatbay. Ako sa tingin ko, gising Tanga na ba ang mga Pilipino? Hindi, ako sa tingin ko gising na yung mga Pilipino. Nakikita naman natin sa rally, sa survey, etc., etc. Gising na Pilipino. Ang problema talaga natin, yung klase ng politika natin ay parang naihahambing ko sa isang taong may cancer, stage 4. Malalim talaga yung problema ng politika natin eh. Kaya nga kailangan dito talaga ng milagro, divine intervention. Kasi isipin ninyo, yung dating sumusuka sa Marcos na nilagay pa sila sa textbook na diktador itong senior, sila yung nagdi-defend ngayon. Ganyan po kalalim ang problema natin dahil puro pansarili ang iniisip ng mga politiko. Sa dami ng sinabi ni Aimee, ang pinick up nung iba ay ipagtanggol pa yung adik. Hindi yan galing sa akin galing mismo yan sa kapatid. So hindi natin tinitingnan, tayo ba ay concerned, itong mga politiko tayo ba ay concerned sa taong bayan? O we are concerned kung anong mapapakinabangan natin kung mananatili si Bongbong Marcos na nakaupo. Ang laki po ng problema ng mga politiko natin. Yan ang aking Ayun, Master Judea, sa tingin mo ba mga Pilipino engot? Actually, matatalino mga Pilipino. Gising na mga Pilipino. Nakita naman natin yung rally. Milyon ang umattend sa rally. So, ibig sabihin, gising na. Ang problema lang, talagang nilaso na tayo ng sistema eh.
Kumbaga yung cancer, kalat na kalat na. Dapat, sa ganitong pagkakataon, may nagtatanggol na sa atin eh. May nagtatanggol na, kaya lang, syempre, sino ba ang tanong? Sino ba ang may kakayahan para baguhin ang sistema? Kasi nakikita naman natin eh, ang tao ay gising na dahil diyan mismo sa social media, nakikita natin yung hinaing ng mga Pilipino. Although meron pa rin ng mga mangilan-ngilan na bulag, hindi ko alam kung bulag o nagbubulag-bulagan dahil hindi ako naniniwala na hindi nila alam ano nangyayari sa ating bansa. Alam nila yan. Kaya lang, hindi pasok doon sa pananaw nila yung pupwedeng mangyari. Katulad na lang halimbawa, ito naman ay nakasulat sa batas natin na kung halimbawa ang presidente ngayon ay mawawala, ang papalit dyan ay vice president. Kaya nagkakaledse-ledse kasi nga iba yung gusto nila mangyari. Ayaw nilang sundin ang batas, ang gusto nila iba ang nandyan. So, aside from that, yung batas hindi na nasusunod and mismong administrasyon, etong administrasyon ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. ay hindi rin sumusunod sa batas sa maraming pagkakataon. Ang ano dito, hindi nila sinasagot yung issue. Ito yung sabi ni Claire Castro ha, tingnan ninyo. Matanggal sa pwesto, ano pa ba? Para iangat ang kanyang katim-itim, yun lang naman yun eh. Alam mo, nung pagbabasahin mo yun, no, papakinggan mo yung ganong klaseng komento, hindi niya sinagot o sinabing kung totoo o hindi totoo yung sinabi ni Amy Marcos. Kasi ako, si Amy yan eh. Hindi naman niya sasabihin niya kung para siraan lang yung kapatid niya. So, confirm yan. Confirm talaga na addict. According to Amy, kinonfirm niya, addict ang kapatid ko. Hanggang ngayon, kinonfirm niya yan. So, mas titiisin mo magkaroon ng addict na presidente dahil galit ka kay BP Sara Duterte? Parang hindi ko ata kaya yun. Di ba? Parang, ewan ko halimbawa, tanggalin natin. Halimbawa lang para sa akin halimbawa si Leni Robredo ang Vice President. Ako, kung nakita kong addict si Marcos, alis siya. Oh. Kahit si Leni pumasok. Kasi addict eh. Oh. Walang pag-asa yun. Kahit balibaligtarin mo, walang pag-asa yun. Babaon tayo at babaon. Kahit si Leni Robredo pa yung maging Vice President. Hindi ko maintindihan sa mga pinklawang, galit na galit sila. Maraming namatay ng war on drugs. Ngayon, maraming namamatay sa kapabayaan ni Marcos dahil dyan sa mga flood control project na yan. Kita nyo, isang bagyo, patay ang dami. Nagagalit kayo kay Pangulong Duterte noon, 6 na taon, maraming namatay. At namatay, addict. Tapos eto, namatay mga inosente, mga nanay, mga bata. Hindi kayo nagagalit. Mas titiisin nyo pa ang magkaroon ng addict na presidente kesa kay BP Sara Duterte. Anong klaseng merong utak kayo? Sa tingin ko kayo din addict eh. Sa totoo lang yung mga nagsasabi na mas titiisin pa nila yan kesa sa kay BP Sara Duterte, malamang bangag din kayo. Kajaming Di ba nila. yan nga yung sinasabi natin dati na kahit si Leni pa yan, kahit nga si Larry Gadon pa yan, Pwede wag naman yun. Hindi nga. Pwede. Kahit na si Larry Gadon pa yan, kung magiging siyang mas magaling kay Pangulong Duterte, kung dadalhin mo ang bansang Pilipinas sa magandang estado, mawawala ang korupsyon, mawawala ang droga, aayos ang Pilipinas. Yes. Kahit sino pa yan. Di ba? Kahit sino ba, pinaka-ayaw natin na... Kahit si ano pa yan, si Ping Lacson pa yan. Kahit si Tito Soto pa yan, si Anjo Iliana pa yan. Kahit nga si Jay Guevara pa yan eh. Kung siya ang makakapagdala ng magandang Pilipinas, makakapag-ayos sa Pilipinas, okay lang. Hindi to dahil dahil sa Duterte supporter tayo. Dahil nakita natin ang pamumuno ng mga Duterte sa Davao. Ang Pangulong Duterte sa Pilipinas nung panahon niya, yun ang benchmark natin eh. Yes. Na kung magkakaroon ng isa pang pinuno na magiging ganon o mas magaling doon, kahit langgam yan, iboboto ko yan eh. Hindi dahil Duterte Hindi dahil Duterte. Pilipinas na to eh. Ito, Boss Dada, madalas ko itong sabihin sa vlog ko. Sabi ko, walang DDS dito, walang pink-pink dito. Sa akin, kasi ang dalawang talagang labang ko dito, yung ayaw ko talaga ng droga. So, drugs at saka komunista. Magharap kayo ng politiko sa akin kahit dilaw yan. Basta seryoso kalabanin ang droga at komunista. Yan.
duduluhan ko kayo. Ayan. Didiinan ko kayo hanggang dulo. Iharap nyo sa akin. Ano nyo lang sa... Kasi baka mamaya, ayaw ko sa droga, pero addict pala. Ay, huwag ganun. Parehas Yung kayo ng totoo. Coach Oli, ng prinsipyo ni Pastor Apollo Kibuloy. Ayun. Kasi tinaya niya lahat na kahit na nakakulong siya ngayon, kahit na binaboy ang simbahan, itinaya niya lahat kay Pangulong Duterte. Di ba? Sabihin, na halimbawa maging si Lenny, resulta. ayaw ko sa mga NPA. Sibaking ko lahat yan. Suportahan ko talaga si Lenny. Wala problema. Alam mo ang problema ng Pilipinas, bukod sa politiko, may problem tayo sa idolatry. Oo, tama Ang yan. laki ng problema natin dyan. Oo. Pero napansin, pinag-uusapan natin kagabi, no, Coach Oli, na napakaswerte na ni Marcos Jr. nga sana eh. Kung sinunod lang niya, or yung pinangako niya, tinupad niya, siya ang pinakamagaling na presidente ng Pilipinas eh. Kasi kakampi niya lahat kakampi niya lahat, and at the same time, may foundation na siya eh. Ipagpapatuloy na lang niya yung ginawa ni Pangulong Duterte at magtatayo siya ng iba. So masikat siya. Kaso, ang problema, katulad lang sinasabi ni Senator Amy, paano niya gagawin yan kung ganyan ang state of mind niya? Jay. Ano na ba yan? Hindi. Sinabi ni Banat Bay na ang mga Pilipino, mas gusto pa ba nila ng addict kesa dun sa matino? Yun na nga yung masaklap dun eh. Protector ka na nga ng pinoprotektahan na nga ng Pangulo yung mga NPA. Tapos yung mga nasa baba na kailangan na dapat bumaliktad, pinoprotektahan naman nila yung adik. Na mismong kapatid na mismo ang nagsabi nun. So doon nakakahiya yun. Biruin mo, dalawang pinaka-problema ng bansang Pilipinas ang pinoprotektahan mo, adik tsaka makakaliwa. So doon pa lang, kaya nga hanggang ngayon sobrang nakakadiri na ng batas natin. Biruin mo, yung mga taong hanggang ngayon, puro salita lamang at pagbibintang yung ibinabatong mga kaso sa kanila, pero hanggang ngayon nakakulong, walang maipakita silang may ebidensya sa mga taong yun. Sino ba yun? Sila Pangulong Duterte, si Pastor Apollo Kibuloy. Mga nakakulong sila sa salang hindi nila ginawa at hanggang ngayon walang pinapakitang ebidensya. Pero itong si Marcos Jr. na merong napakalaking ebidensya ng pinapakita at yun nga yung kapatid niya, hanggang ngayon, wala pa rin. Hindi ko naman sinasabing makulong agad itong si Pangulong Bongbong Marcos. Ang pinupunto ko dito ay yung mga taong hindi naman talagang hanggang ngayon walang maipakitang ebidensya laban sa kanila nakakulong. Pero etong mismong protector ng mga kasi matuturing na talaga natin na protector ng mga drug lord. Etong si Marcos Jr., gawa ng pati siya, gumagamit din siya ng droga ayon sa kapatid niya. So, ngayon, talagang dapat panagutin at dapat yun nga, yung sinasabi nga na rin ng ate niya na tama na, umuwi na tayo. So, yung salitang yun, ayun na yun, karugtong na ng pagbaba sa pwesto niya yun yung salita niya na yun ni Amy Marcos. So, dapat, ngayon, kaya ako sinasabing nakakadiri na yung nangyayari kasi yan na, lantaran na yung ebidensya pero ngayon, binabali pa ng iba. Ito nga, paring RJ, mo to? Reaksyonan mo to. Ang EDSA Shrine ay hindi dapat sa mga dilawan lang. Pera ba nila yun? Sa mga NPA, pwede ipagamit pero sa taong bayan, hindi. Believe na ako sa kaparian natin kaya kahit sino i-endorse as president, wag na lang. Corrupt din kasi ang CBCP. Galing ito sa ating isang netizen. Nako, medyo matindi yung binitawan niya dyan, ha? At hindi, kumbaga napapansin na kasi ng mga Pilipino kumbaga eto nga yung dugtong ko yun sa tanong ni Boss Bay. Merong karamihan gising, karamihan nagbubulag-bulagan at karamihan dyan bayad. So, sinong matinong Pilipino o sinong matinong tao na sosuporta dun sa alam mo at pinangangalanda ka na ng kapatid na adik? Lalo na, alagad ka pa ng Diyos. Nakalagay diba? dyan sa comment CBCP, parang ayaw nilang sumuporta sa ganito Gusto. Kung ikaw ewan ko kung may turo na ganyan, pero masama yan Alam natin masama yan droga. At saka tama lang yan. Oo, mali. Oo, yun lang. So kung
isa kang pare, tapos susuporta ka dun sa adik, isang kang pare. Di ba? Kaya nga tayo ganito hanggang ngayon sa totoo lang. Dahil it is rooted dun sa ating kasaysayan. Again hindi ho ako bumabanat doon sa naniniwala sa Katolisismo. Hindi po yun na binabanatan natin. Yung mga kaparian. Panahon pa lang ni Rizal, kurap na ho ang mga pari sa Pilipinas. Panahon pa lang ni Rizal, kaya di ba galit na galit yung sa mga issue ng pagbayad. Kayo alam niyo yan yung bayad sa binyag, bayad sa kurap na kagad kumpisal. Simula pa lang, kurap na. Kung ang magtuturo sa'yo ng morality ay kurap, paano ka pa magiging matinong tao? Sila nga ang nasa isip kagad ng tao, pari nga yan, kurap Paano pa kaya yung mga tao? Ganun at hindi pa yan ngayon lang panahon pa yan nung Espanyol, yung mga praile. Kaya nga galit na galit si Rizal. At si Rizal tinawag na kulto yan. Dahil binunyag niya kasinungalingan ng mga praile nun. Ganun po katindi ang kasaysayan ng Pilipinas na hanggang ngayon, di ba naibanggit nga ni Pangulong Duterte yung mga Pajero, naalala niyo yun? Yung kay Gloria doon, na nahimik dahil biglang binigyan ng Pajero. Ganun kakurap. Kaya nga hindi ako naniniwala dito sa mga pahayag ng simbahan na itong CBCP. Dahil, maniwala ho kayo sa akin. Ulitin ko hindi ho ibig sabihin korap yung relihiyon, yung mga taong naniniwala. Hindi. Dahil sa lahat ng relihiyon na ay meron kahit papaanong mga bad elements dyan. Pero hindi lahat yun ay masama naman. Yung na-interview ba ni Bato na umaming adik, pare? Oo. Di ba? Nag-relapse lang daw siya. Kaya pala. Nag-relapse. So, Tsaka ngayon, halos ginagamit na ng mga makakaliwa ang mga pare. Kadalasan nga, kasama pa nila. Dinadasalan pa sila sa puno. Si Dilima ba yan? Yun. Diba? So talagang kahit ngayon, yung mga Dinadasalan sa pare... puno? Oo, hindi ko alam, matando sila sa puno. Baka gusto niya ibalik sa lupa si Dilima. Ganon. Nung September 21, di ba nandyan ako sa nandyan tayo sa EDSA. Yung mga kasama ng pari doon, mga makakaliwang mapapanghi. Yun din hindi niya isa sa nakakatakot ngayon na kung sino pa yung naghahatid ng utos ng utos ng Diyos, sila pa yung naghahatid din ng utos na para makasama doon sa mga tao na nakikinig sa kanila. Kaya nga tama yung sinabi ni Bay, kung kurap ang nagtuturo, ano pa bahasahan mo sa mga tinuruan? ito naman sabi ni Rachel Vegafria. Mga banateros, nagpakaate na si Amy Marcos. Ngayon, panahon naman para magpakatotoo na si BBM. Be a responsible leader. Be accountable. It's time to let go. Ito matindi Asan si Bongbong? Nasa Bicol, nag-iikot. Nandoon yan. Hindi, ba't hindi siya magsalita? Nandyan naman si Claire At saka nandyan naman si... Hindi, yun lang sa akin Kung halimbawa, sinabihan ka ng adik ng kapatid mo, hindi ka pa magsasalita, aba, may problema tayo dyan. Manhid na yata. Oo. Wala, matigas ang mukha talaga. Hindi, ibig sabihin, it's either totoo at hindi mo kayang i-defend yung sarili mo or wala ka lang pakialam talaga. Basta ako. Ganito na ako. Ano sa tingin nyo doon? Baka nag-iisip pa ng Para sa akin isasagot. talaga, it really is a disorder. Yung mga ipinakikita niyang kilos ngayon, parang mas luminaw na ganito talagang galawang mga bangag Yung walang pakialam sa sasabihin ng iba o walang regard sa nararamdaman ng iba. Basta para sa kanya pogi siya. Ganyan kasi yung mga gumagamit, mga Feeling pogi barateros lagi. Baka naman not capable of answering right now. Yung magkakautal-utal siya dyan. Sigurado yan. Kaya nga lagi ang tago pansinin mo silang dalawa ni PRRD, iba ang lagi reaction. Pag kasi PRRD, harap siya. Eto, harap si Claire. Tago. Tago ka sa palda ni Claire. Yun ang problema natin kay Pangulo Hindi niya kino-confront yung issue head-on. Yes. Hinahayaan niya na yung mga defenders niya yung talagang Magsalita dumidepensa para sa kanya.
Naalala ko to, Boss Dada, nung sa simula't simula pa lang, yung issue ng St. Luke's, kasi naipasok na eh. Uy. Ang sagot ni Auntie Claire dyan, yung St. Luke's, unang-una pa lang, inaano ko na to sa vlog ko, sabi ko, na dapat ito ay harapin ni Bongbong Marcos. Kasi questionable yung St. Luke's result. Hindi ibig sabihin may problema sa St. Luke's. Kaya lang kasi yung iba, even sila Tuta Soto, sila ay, si Tito, sorry. Pumunta sila kasama media. Eto, bigla-biglang lumabas, may result. Kakakausap natin yung kasama niya diyang nagpa-ano sa St. Luke's, di ba? So we know. Nakakaano to, nakakabahala dito isa pa, bago mo ituloy yan. Si Ping Lacson, siya ang unang-unang nag-open ng hair follicle test o drug test nung panahon ng 2022 elections. Tama. Siya, tsaka si Manny Pacquiao ang nagsabi na magpa-drug test. Tapos ngayon, Sila na. yung kapatid na nagsabi na bogsa to, dumidepensa sila. Kasi ano ba ang purpose ng hair follicle test? Para yung tiwala ng taong bayan maibalik. Kasi ang sinasabi nila, kayo ang magpagbigay ng ebidensya dahil kayo ang nagbibintang. Sa kaso po yun. Sa korte po yun. Ang binabalik natin dito is yung tiwala ng taong bayan. Kasi pag walang tiwala ang taong bayan, yung mga investors alis. Diba? Babagsak ang ekonomiya. So, paano mo ibabalik ang tiwala ng taong bayan? Biglang sumulpot yung drug result mo sa St. Luke's. Kaya nga, tapusin na natin to. Hair follicle test, tapos lahat yan. Sino ba naman yung sasaglit lang? Dati pa sinasabi ko, 3 years ago, sabi ko, tinatakbuhan mo yung problemang yan, hahabulin ka yan. And 3 years after, here we are. Yun ulit ang problema. Ayaw mo kasi doon sa legit na babalik ang tiwala ng tao sa klase ng drug test na gagawin mo. Isa lang yan. Either, alam mo sa sarili mo na mag-fail ka doon, kaya you're not really willing to kasi sabi ko kung ako to, di ba? Araw-araw, gusto mo maya-maya eh. Ubusin mo buhok ko. Para lang mapatunayan ko. Kasi kung talagang ako, alam ko sa sarili ko na matino ako, hindi ako addict, gagawin ko eh. Ba't ka Yes, matatakot? Diba? Diba? At saka mga partner, since yung 2022 pa atras, okay lang naman kung addict ka nun eh. Alam niyo si President Obama, umamin siya eh, na nung college days, na din siya, na hook din siya dyan. Pero ang importante kasi, yung 2022 onwards, gumagamit ka pa ba? Yung present. Hindi ba? Kasi kapag ka nagpa-hair follicle test ka, malalaman dun kung kailan ka huminto eh. Kung kailan yung huling gamit mo, tsaka yung unang gamit mo. Detalyado, kaya ayaw Okay niya. lang sana kung huling gamit mo 2021. Hindi ka pa presidente noon eh. Pero kung ngayon, dapat patunayan mo talaga sa taong bayan na ngayon, since 2022, hanggang ngayon, sober ka, di ba? So, ibig sabihin, patunayan mo na capable ka maging presidente. At ako, kapatid ko, babanatan ako ng ganon, ibubuking. Siguro, hindi ako mapapakali eh. Ayusin ko muna to. Pero siya, pogi pa rin. No? Pogi pa rin, nandun sa Bicol, oh. Parang gumaganon-ganon pa siya, oh. Hindi ko maintindihan. Hindi naman kasi tayo siya. Oo, hindi naman tayo pogi. Hindi natin alam yung tama. Kaya dapat yung mga, alam mo sa tingin ko, yung mga religious leaders, pastors, priest, yung CBCP, halimbawa, magtulong-tulong kayo to convince the president to take the hair follicle test. Wag mo nang pagtanggol eh. Ikaw nga leader ng religion nyo eh. 'Di ba? Dapat maging accountable ang president. And then we decide kung Duterte ba yan or hindi. Yes. Anuin natin. May galaw na rito ang Panginoon actually. Sabi ko nga, bakit si Amy Marcos, for the longest time, tinago niya ito? Bakit bigla siya nagsalita ngayon? Yun din yung sinasabi natin kay Zaldico eh. Na ang tao, kahit gano'n ka katigas, kahit gano'n ka katapang, kahit gano'n ka firm, kapag Panginoon na yung tumapik sa'yo, lalambot ka eh. Lalambot So ka. kahit gano'n ka magnanakaw ito si Zaldico, gumawa ng paraan ng Panginoon eh para ibisto lahat ng katiwalian nila eh. Kasi ang sinasabi nila na Pangulong Marcos ang nagsimula, pasimuno ng mga investigasyon against corruption. Hindi po. Ang gumalaw rito, langit. So nakikita ko na dahil dito sa katiwalian na mukhang
nakita ng Panginoon, malalim ito, parang magkukutsabahan talaga ang mga ito. Pag langit ang gumalaw, walang makakapigil kahit gaano ka kayaman, kahit gaano ka makapangyarihan. Oo. Walang makakapigil. So pinabagyo niya, tao mismo ang nakakita, tinatch niya ako naniniwala ako partner na si Zaldico, lumambot yon Oo. dahil sa Panginoon eh. Siyempre. Ipinakita pa rin ng Panginoon na kailangan mo nang magsalita. Pati si Aimee, Panginoon. Tama. Pumilos ang Panginoon dito sa mga nangyayari na ito. Oo. Kaya the pressure is on us. Nasa Diyos ang awa, nasa Sa tao ang gawa eh. gawa. Ano yung kaya nating gawin para sa bayang Pilipinas? Tama. Diba? Ito Boss Diaz. Ito dugtungan ko na ng konti. Sino ba mag-aakala na si E.S. Lucas Bersamin, na napaka-makapangyarihan, little president, di ba? Biglang magre-resign. And then yung may hawak ng DBM, nung nagre-release ng pera ng bayan, magre-resign. So, ito ay talagang may divine intervention talaga. So, walang magagawa ang tao dito at ginawa na ng tao ang lahat, yung pagrereklamo, and then, yan. So, Diyos pa rin siguro ang hihintayin natin gumalaw.